Tingnan nyo tong bagay na to. Wow! Grabe, panahon na naman ngayon mga pare kung saan nagkakasama tayo ulit ng pamilya at nagmumuni-muni habang papasok tayo sa bagong taon. At meron tayong magandang isda dito. Dapat ine-enjoy ko to kasama pamilya ko, pero kailangan kong pumuslit muna. Isa to sa pinakawalang kapantay na araw ko sa bangka. Isa sa pinakamabihirang hayop sa dagat. Nakahuli rin kami ng ilang isda. Ipa-play ko na itong footage na to, pero manatili lang kayo mga kaibigan dahil babalikan natin ang mga pinakawalang kapantay na sandali na naranasan namin nung taong 2024. Di na ako makapaghintay makita ang reaksyon nyo habang tinatalakay natin ang matitinding pakikipagsapalaran. Simulan na natin. Ipakikita ko sa inyo kung paano namin nakuha ito at pagkatapos ay magkikita ulit tayo dito sa ibaba. Grabe pare ka mga yon. Nakita mo yung leopard shark? Lapit lang sila, parang naglalakad. Isa sila sa pinaka-elegante at bihira makita. Ang ganda ng galaw nila. Dito nakita natin silang parang nangingitlog o humihinga sa baybayin. Pero nakuha rin natin itong napakagandang isda dito, itong mahi-mahi. At ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng kaunting sashimi habang binabalikan natin ang mga nangyari ngayong taon. Kita nyo, libo-libo talaga sila. Di pa ako nakakita ng ganito, karami sa malinaw na tubig. Siguro nagtatanong kayo, Wade, bakit nawala ang kulay nito? Dati, matingkad ang dilaw, asul at iba pang kulay ng mga isdang ito. Pero kapag namatay sila, nawawala ang kulay nila dahil nasa ugat lang ito. Kaya nakakalungkot din. Parang kitang-kita mo talaga kung paano umaalis ang buhay nila sa katawan nila.
Pero sabihin na lang natin, isa ito sa pinakamasarap na taco sa buong mundo. Kita nyo, maliit lang siya. Parang maliit na lalaking mahi-mahi lang. Pero ito, gagawin natin tacos tol. Siguradong sigurado. Sige, sisimulan ko ng linisin ang isdang ito. Habang ginagawa ko ito, papasok tayo sa unang kategorya. Paborito kong catch and cook ng taon. Kasama rito ang hayop, lasa nito, at syempre, tanawin, tol. Ito talaga, sobrang wild. Panoorin na natin, tol. Tara na. Tingnan mo tumayon. Meron tayong dalawang daan ng tubig na naghihiwalay. Yung isa parang papunta sa dagat at yung isa naman ay papunta sa isang malalim na sapa. Mukhang mababaw lang dyan, kaya baka dito tayo mag-explore. At kung wala tayong makita, tuloy lang tayo papunta sa malalim na dagat. Pero pakinggan mo yan. Yan ang kalikasan mismo pare, nasa gitna tayo niyan. Kailangan nating maghanap ng pagkain. Hindi tayo magugutom dito, sigurado. Ngayon lang ako talagang gustong maghanap ng alimango, mga tol. Oo, tingin ko may maganda tayong pagkakataon dito sa mga bakawan. Tuloy lang, grabe, tingnan nyo. Isa to sa mga uod na yon. Tingnan mo to, malaki at kulay kahel. Wala akong idea kung ano to, di ko pa to nakita noon. Tingnan mo, parang malaking uod. Iba-iba kulay nila. Tingnan mo oh. Parang malaking orange yon. Kita mo? Tapos may green din doon. At kanina may pula dito. Grabe pare, kung makakaharap ako ng buhaya dito, tingin ko malalagay ako sa malaking panganib pare. Pana at palaso lang ang meron ako. At sa tingin ko, di ko siya mapapatumba maliban kung matamaan ko siya sa mata. Kahit anong gawin ko, imposibleng mapatumba ko ang malaking saltwater crocodile. Tiyak, nakakainin lang ako nun. Ay, hindi ko siya tinamaan. Munti ko nang matamaan ng buong kawan na yon. Ayos ang pwesto natin dito sa taas mga pare. May nakita akong malaki sa tide pool na mabilis gumalaw. Mukhang pumunta siya sa ilalim ng troso sa tinitindigan ko ngayon. Ito, tingnan mo, malaking mullet. Hindi ko alam saan napunta yung malaking mullet, pero babalik na ako sa dagat. Ito talaga ang hinahanap ko rito. Kita niya naman. Parang ganitong magandang bangko, tapos may kaunting pababa. Ngayon, lahat ng isda dapat nandito lang, naghihintay ng mga prey na dumiretso mula sa gilid. Doon nila kakainin ang mga iyon. May ilang mullet dyan. Maliliit na mullet. Sambalang! Oh. Ay, na-miss ko lang talaga ang buong eskwelahan natin. Batang alimango, ayan siya. Ayos, magandang senyales yan. Nakakita tayo ng ilang batang alimango dito. Kung may maliliit, siguradong may malalaki rin. Hindi mo aakalain, grabe! Hindi magiging episode ng Offshore Tales kung hindi tayo makakita ng isa sa mga bad boys na ito, ang mini water pistol. Tingnan mo siya. Shhh! Boom, 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 boom. Tingnan mo yung mini water pistol pare, grabe ang galing. Sige, walang paraan nakakainin ko ang bad boy na ito. Walang paraan nakakainin ko ang sea cucumber na ito. Ibabalik na natin ang mini water pistol. Sayang ang mga water pistol pare. May malaking ledge dito, tingnan mo. Kamusta? May tao ba sa loob? Wala sigurong alimango dyan. Dito lang sa unahan mga pare, astig tong hayop na to. Tingnan nyo ang galing ng pagkakamuflage niya. Hindi mo mapapansin na nandoon siya. Kita mo siya pare, ang ganda niya. Ibalik na natin siya. Parang magic trick, pag binitawan, ililibing niya agad sarili niya at mawawala sa paningin. Tingnan mo, wala na. Suwerte niya ngayon. Pwede ko sana siyang kainin, pero baka may mas maganda pa tayong makita. Grabe. Grabe ito pare. Ang laki ng hermit crab natin, ang ganda niya. Tingnan nyo, hindi ko alam kung nakikita niyo siya. Grabe, Diyos ko. Ang astig niya pare. Hayaan na lang natin siya. Tuloy tayo sa tabing dagat at maghanap ng pagkain. Hindi ko talaga siya kayang kainin. Grabe. Tignan mo to oh. Malaking sea urchin to pare. Delikado, pwede kang masaktan. Kukunin natin siya. Pang merienda na yan. Tingnan mo itong malaking sea urchin dito.
Ayaw mong matinik ng ganito, pare, pero isa to sa pinakamasarap kainin sa dagat, tol. Kailangan nating alisin lahat ng matutulis na tinik nito kasi sobrang babasagin ng mga tinik. Kapag may pumasok niyan sa daliri mo, istorbo talaga. Kaya ito ang plano ng atake. Susubukan kong hatiin at alisin ang mga tinik, pero di ko alam paano. Siguro batuhin ko siya para hindi na siya masyadong nakakatakot. Yan ang plano ng atake. O sige, kita niya na natanggalan natin halos lahat ng tinik na pwedeng makasira. Kaya gusto kong hatiin siya. Sa loob nito, narito ang mga gonads o bayag. Yan ang kakainin natin, susubuan at titikman natin, baby. Kita niyo yung dilaw na bagay. Yan talaga ang kinakain, mga gonads niya. Hindi ko ito kakagatin dahil siguradong masasaktan ako nito. Kaya kukuha lang ako ng kaunti. Para lang makita nyo. At kadalasan, ang ganda niyan, subukan natin. Sobrang creamy ng texture niya, medyo maalat. Ang sarap talaga. Medyo mahirap lang kainin pero masarap talaga. Kita nyo, may nakuha pa tayo dyan. Masarap ang merienda, pero kulang mga tol. Ubus na rin, kaya kailangan pa natin ng pagkain. Hindi sapat yon ngayong gabi. Tara, magpatuloy tayo sa kapatagan at sana may mahuli tayong gamit ang pana. May mga piraso ng sea urchin ako sa katawan. Mga tol, yan ang sea urchin ball snap. Ay, ball sack pala. Lagi ko na lang nasasabi yon. Yan ang gonads ng sea urchin, pare. Grabe, sumabog sa panlasa ko yon. Kaya lalo akong nagutom. Kailangan pa nating humanap ng pagkain, pare. May mud mussels tayo sa backpack, pero kulang yon para sa hapunan. Iba talaga maglakad sa bakawan na may pana at palaso, tayo-tayo lang nag-e-explore. Mukhang magandang lugar ito mga tol para maghanap ng pagkain. Siguro, dapat na tayong pumasok sa teritoryo ng mga alimango. Makikita nyo na mas kaunti ang tubig dito, kaya mas malaki ang tsansa na may alimango, isda o pugita na natrap at natuyo sa mga tide pool na to. Ayos, perpektong daanan ito ng mga alimango. Tuloy lang tayo. May butas ng alimango dito. Makikita mo lahat ng mga istante. Wala namang laman sa ilalim mga pare. Di kayo maniniwala sa taas. Parang may nakita ako halimaw na tao. Sige, ilalapag ko na ito dito. Ibababa ko na ang aking pana at palaso. Siguro hindi na natin ito kailangan. Hindi natin kailangan ang pana at palaso. Tingnan mo siya dito. Kita mo ba ito? Tingnan mo ang laki ng alimango, pare. Nasa maliit na tubig lang siya. Kita mo, humupa na ang dagat. Tingnan mo sipit na, pare. Hari siya itong taong ito. Tingnan mo siya. Ay, grabe. Siguro kaya ko siyang tamaan gamit ang pana at palaso, pero hindi patas ang laban. Kaya ang gagawin natin, lalapit tayo ng walang armas dito. Tingnan mo siya, pare. Isa siyang tunay na halimaw. Tingnan mo kung gaano siya kagalit. Grabe, Diyos ko. Ang laki ng lalaki niyan. Sige na, tara na, pare. Tara na, halimaw siya. Uy, tingnan mo, nandyan lang siya. Uy, tingnan mo siya. Sobrang gigil niya ngayon. Tingnan mo siya, ako na kukuha ng pagkain. Sige, nakuha ko na siya. Nakuha ko na siya. Grabe, pare, tingnan mo yan, dambuhalang alimango. Grabe, tingnan mo ang sipit niya. Ang lakas niya. Ang lakas-lakas niya ngayon. Grabe. Tingnan mo siya, pare. Isa talaga siyang halimaw. Ano? Huwag mong gawin yan, baby. Woohoo! Tingnan mo itong napakalaking halimaw dito. Ito ang tinatawag nating dambuhalang lalaking alimango dito. Ang hayop na ito dito ay may pangalawang pinakamataas na antas ng testosterone sa kaharian ng mga hayop. Isa lang ang mas mataas, ang toro. At itong mga ito, ang paraan nila ng pag-aanak ay talagang kamangha-mangha. Ginagamit nila ang malalaking sipit na ito at kumakapit sila sa babae. Kaya itong mga ito, halos pinipili lang nila kung sino ang gusto nila. Oo, walang pagpipilian ng babae. Kaya sila ang tunay na hari ng gubat o bakawan. Pero yan, pagkain talaga para sa atin, 100%.
Siguro mga 2 kilo ito pare. Isa siyang tunay na dambuhala. Tignan mo siya dyan. Sobrang lakas niya kaya papatayin natin siya sa pinakamakataong paraan tapos ilalagay sa apoy kasama ng iba pa nating nakuha. Kakaiba ang mga crustacean kumpara sa ibang hayop dahil nasa loob ng katawan nila ang central nervous system. Kukunin ko lang ang pana ko dito at itutuhog ko ng isang spike diretso sa katawan niya para mapatay siya agad. Kaya itutuhog ko ito ng diretso, ganito. Makikita mong tinamaan siya ng spike at namatay agad. Wala na siyang sakit pagkatapos. Pwede na siya ilagay sa apoy, baby. Excited ako. Sige, ilagay na natin sa apoy. Mukhang maganda ang lugar na ito para kainin ang alimango. Magtuod tayo ng puno dito. Sa tingin ko dito na tayo pumuesto, ano? Ilapag na natin ang mga gamit dito. Ilalagay natin ang alimango sa korales. Nahanap natin ang magandang maliit na dalampasigan dito mga tol at dito natin lulutuin ang malaking alimango. Nakuha rin natin ang mga mud mussel dito. Matitibay ang mga ito. Sa tingin ko, pwede na tayo magpaputok ng apoy sa dalampasigan na yon. Itatapo ko lang itong bagay na ito sa baga kung paano talaga dapat gawin. Magpaipiyesa tayo sa kanya mamayang hapunan. Ang lupit ng pagkain na to pare. Sige, maghanap tayo ng panggatong. Mag-iipon tayo ng marami nito para gawing panggatong dito. Nakikita mo ba itong mga to? Para kang palakas sa medyas pag sinindihan pare. Sobrang gaan, pwede agad sa apoy. Halos matisod pa ako. Pero dadali natin ito pabalik at ilalagay natin siya sa lutuan. Tara na. Oh. Nabangga ko ng malakas ang dalihi ko sa paa. See? Ayos lang tayo. Ayos lang tayo. Sige, ang daming mga kahoy na inanod na makikita nyo na pwede nating kolektahin. Kaya ako, kolektahin ko lang lahat ng mga kahoy na inanod dito. Basta tuyo siya, pwede natin itong gamitin pang luto. Ayan na. Tingnan mo lahat to. Ang ganda nito. Sige, gagawa tayo ng apoy dito. Mangolekta tayo ng ilang bato. Ayos mga tol. Marami na akong panggatong dito. May maliit na fire pit na nandito na ang kahoy, handa nang gamitin. Sisindihan ko na gamit ang bakal at flint. Panahon ng lutuin ang alimango, pare, gutom na ako. Simulan na. Ayan na. Ayan na. Sige, umpisahan na natin to. Sige, niluluto na natin ito. Niluluto na natin ito, baby! Kitaan nyo, may apoy na tayo at niluluto na. I-commentan nyo na ang niluluto na dahil ilalagay na ang alimanggo. At gutom na ako ngayon. Tulad na nakita nyo, dito sa Bakawan, isa ito sa pinakamalupit at pinakatiwangwang na lugar sa mundo. Kung alam nyo lang kung saan tumingin, makakahanap rin ng pagkain kahit saan. May 3 o 4 na klase na makakain kaming nakita ngayon. Pero nakuha namin ang hari ng Bakawan, ang dambuhalang alimango sa putikan. At may mga kinain din kaming ibang bagay habang naglalakad. Kaya ngayon, ninanamnam ko lang ang lahat. Tinatamasa ko ito. Umasa akong may matutunan kayo sa pagpapakita ko ng buong sistema ng Bakawan. At kung sakaling maipit kayo sa ganitong lugar o mapadpad kayo sa Bakawan at gusto ninyong magpasikat sa isang babae o kung anuman, kahit papaano, may alam na kayong ilang diskarte. Kita niyo naman ngayon, maganda na ang baga ko dito. Wala masyadong apoy. Kukunin ko na ang malaking alimango at ilalagay diretsyo sa apoy. Tingnan mo pare, hindi ka siya sa apoy, sobrang laki niya. Nagiging kahel na, ibig sabihin nagsisimula na siyang maluto. Astig to. Ngayon, niluluto siya sa shell niya. Parang oven. Lahat ng katas at lasa nandoon. Lahat ng yon ay maluluto sa loob. Makikita mo nagsisimula na itong magkulay maliwanag na orange dahil sa sobrang init. Kukunin din natin ang ating mud mussel. Sige, mukhang luto na ang mud crab natin. Babaliktarin ko muna. Kita mo, nagiging matingkad na pula siya pare. Sige, bigyan pa natin siya ng ilang minuto dito bago kainin. Siya baby, dumating na ang sandali, lumulubog na ang araw. At tingnan mo naman itong napakalaking nakuha natin dyan. At alam mo ba ang gagawin natin?
Diretso tayong susunggab dito sa malaking lollipop na to. Kaya kumuha tayo ng bato, linisin natin siya ng kaunti at buksan na natin. Tingnan mo! May magandang lollipop tayo pare. Diretso na natin pababa. Grabe, alimango sa putikan. Isa ito sa pinakamagagandang pagkain sa mundo. Seryoso, kung hindi mo pa natitikman ang alimango sa putikan, subukan mo. Mas masarap pa ito kaysa sa gatas ng Diyos. Ang tamis at lambot, grabe. Niluto sa apoy habang sunset vibes. Walang kapantay, ang sarap. Ngayon, ang susunod na kategorya ay paborito kong karanasan sa hayop. Alam nyo, marami tayong nadidiskubreng kakaibang bagay taon-taon, kaya dapat espesyal ito. Itong hayop na ito pare, kadalasan gusto kalapain. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero mahal ako ng hayop na ito. Di ko rin alam kung may gusto siya sa akin, pero pinayagan niya akong lumapit at haplusin siya. Ire-record ko ito para makita niyo kung ano talaga ang nangyari. Tara na, baby. Whoosh! Ay, grab! May water pistol na tayo mga tol. Tignan nyo. Boom, 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 boom! Ngayon, madalas gusto talagang punitin ng mga eel na ganyan ang kamay mo. Hindi ko rin alam bakit, mukhang dalawa sila at nagbe-breed sa butas na yon. Nagawa kong haplusin na yon gamit ang hubad kong kamay. Isa ito sa pinakawalang kwentang bagay na nagawa ko. Weird ang pakiramdam sa mga daliri ko. Sabihin na lang natin, yun ang encounter sa hayop na di ko makakalimutan habang buhay. At yun talaga ang panalo. Ang susunod na kategorya ay pinaka hindi inaasahang pangyayari. Mga pare, sobrang wild nito. Nag-explore ako ng tide pools noon nang may makita akong hayo. Sabi ko, bakit andito ang hayop na to? Hindi naman dapat. Doon ko naisip na mahuhuli ko siya, pero hindi naging maganda ang kinalabasan. Ipapakita ko sa inyo para makita nyo mismo. Sobrang wild pare. At sabihin na lang natin, may mga peklat pa rin ako na nagpapatunay kung ano talaga ang nangyari. Minsan tanga talaga ako. Simulan na natin. Whoosh! Umagos na ang tubig dagat paalis. At ang mangyayari dyan ay mag-iwan ito ng mga tide pool, mga bulsa ng tubig, at lahat ng hayop ay maiiwan sa mga bulsa ng tubig na yon. Mula doon, sana makahanap tayo ng kahit anong klase ng pagkain gamit lang ang ating mga kamay. Manganggaso tayo tol. Kailangan nating makakuha ng pagkain gamit lang ang ating mga kamay. Hindi ako papayag na magutom ngayong gabi. Hindi mangyayari yon. Tara na, kita mo, puro tide pool ito dito. May mga bulsa ng tubig dito. Umaasa tayong may natrap na hayop doon. Anga mo, mukhang walang laman dyan. Tuloy tayo mga tol, may nakita tayong pagkain, tignan nyo, subukan nating tanggalin sa bato. Ayoko matusok na to, may sea urchin tayo, pwede natin kainin, bubuksan ko agad. Sa loob, ayan, ang gonads niya, yung orange na parte. Shoutout sa lahat ng taga New Zealand, alam ko gusto nyo to, kainin na natin. Parang malapot siya, medyo maalat. Unique ang lasa niya pero okay lang, magandang merienda yan. Tingnan natin kung may mas nakakabusog dito sa flats. Sigurado may masarap dito. Tara, tuloy tayo. Grabe mga tol, may nakita akong napakalaking isda dito sa mga tide pool. Hindi ko alam kung anong klase siya pero nandito lang siya sa harap. Papalapit siya sa akin na yon. Ayan siya, pupunta ako sa kabila. Paikot-ikot lang siya, tol, sa ilalim ng batong yan. Kailangan lang natin siyang itulak paakyat at igiya papunta doon. Nandito siya! Nandito siya!
Grabe! Nakikita niyo ba yun? Kita niyo siya! Lumabas na siya! Susubukan kong itulak siya paakyat dito. Pwede natin siyang itulak papunta sa mababaw para mahawakan natin siya. Ay, papalapit siya sa akin. Papalapit siya sa akin. Papalapit siya sa akin. Eto na. Eto na. Ah! Ay, nahuli niya ako. Tignan niyo yon mga pare. Grabe, malalim ang hiwang ginawa niya. Hindi maganda to. Tignan niyo mga pare. Sobrang winasak niya mga kamay ko. Ang dami kong sugat. Kailangan ng tahi, pero saka na lang natin aayusin. Hindi natin tatapusin ang hamon na ganito. Babawi tayo at tukunin ang nawala. Dugo. Alam ko kung saan nagtatambay ang mga isda, mga pare. Kailangan natin gumamit ng lihim na sandata. Tara. May naisip ako. Wasak na ang mga kamay ko, kaya humingi ako ng tulong sa mga lokal dito para makabawi. Saan tayo pupunta? Kailangan kong makaganti sa mga isdang to. Sa tingin ko, marami tayong nakuha doon. Marami sila sa labas. Sige, punta tayo sa isla na yon. Nandito ang spear gun. Pwede pa rin tayo makakuha ng kahit ano. Dapat hand challenge ito, pero sira na ang mga kamay ko. Kasama natin si Gio, ang alamat. Baka natatandaan niyo siya. Tinulungan niya ako sa mga hamon ko dito sa Indonesia. May iba pa tayong kasama sa likod. Anong pangalan mo? Eric? Eric! Si Eric to. Anong pangalan mo? Agun. Agun. Oh. Sige, Agun, Eric at Gio. Kumakahuli tayo ng isda, magluluto tayo ng masarap na pagkain sa isang isla, pagtakip silim. Hindi ko kayo lolokohin mga tol. Ngayon lang ako sobrang laghangad pumatay ng isda. Literal akong nilaslas ng isdang yon. Kita nyo itong sugat ko dito? Galing yan sa parehong isda na sumugat sa akin. Parang na parang siyan. Oo, paghihigante. Kailangan nating gumante mga tol. Yan ang isla na pupuntahan natin. Doon ang isda na dapat nating gantihan, baby. Personal na ito. Tara. Woo! Ay, grabe. Ang ganda naman. Ang galing, pare. Oh, pare, itong paraiso. Sige mga tol, naghahanda na kami ngayon. Kita nyo yung isla sa likod ko. Sabi nila maganda raw talaga dito manghuli ng isda. Susundin ko talaga ang mga patakaran ng hamon na to. Kaya kamay lang ang gagamitin ko. Wala kaming suot na gloves o kahit ano. Dapat siguro may tahi na kami sa ilalim pero alam nyo na. Tatalon tayo sa tubig para makita kung maakit ng dugo ang pating, ano tol? Hindi ka marunong lumangoy, di ba? Hindi ako marunong. Hindi marunong lumangoy si Gio, kaya ako na lang sa tubig. Ako kukuha ng isda para sa'yo, okay? Walang anuman. Tara na.
Ayan na mga pare. Mahal ito. Mahal yan. Ayos ba? Sige, mag-ingat ka. Hayaan mo na, ang mga lalaki ang bahala dyan. Ayan na. Mag-ingat ka. Ayaw mong matulad sa akin. Sige, kakalapag lang natin ulit sa isla. Lahat ng isdang sinibat natin dito, gusto mo ipasa yan? Tingnan mo ang kulay ng isda. Anong tawag nyo dito sa inyo? Go. Cow. Go. Cow. Sige, at tingnan mo ang napakalaking halimaw na yan. Sige, yan ang pagkain natin mga tol. Ia-angkor nila ang bangka sa likod. Maghahanda na tayo sa pagluluto habang lumulubog ang araw. Tingnan mo. Meron tayong isang dambuhala dyan. At meron pa tayong isa dito. Anong palagay mo? Dito tayo habang palubog ang araw? Oo. Paghihigante. Nakaganti tayo. Ipapakita namin mamaya kung saan at paano ako nasugatan kapag nalinis na ito. Siguro wag muna high five. Fist bump na lang muna dahil masakit pa to. Gio, dito ka, mga kasama ko. Ipapakita kung paano nila niluluto ang isda sa bansa ninyo. Oh. Sige, papakita nila sa akin. May konting sikreto silang sangkap, di ba? Lihim na sangkap. Lihim. Sige, sana suwertehin tayo mga kaibigan. Susubukan natin ang isang bagay na hindi pa natin natitikman noon. Basta, wag mo lang akong palalain. Mahalaga yon. Kasi masama na pakiramdam ko. Heto na, ang dalawang isda natin. At ito talaga ang siyang sumugat sa akin kaninang umaga. Kita niyo yan mga kaibigan, ito ang tinatawag nilang surgeon fish. At meron talaga silang dalawang talim sa likod na kanilang buntot dyan. At yan, talagang kayang hiwain kanyan. Para silang baliktad na mga blade. Tulad ng nakita nyo, yung nakasugat sa akin ay maliit lang na ganito. Kaya sobrang swerte ko na siguro, alam nyo yun, kaunti lang ang tahi na kailangan sa sugat ko. Pero ito, kayang magdulot ng matinding pinsala. Oh, Dalawang talim. sige, kita mo. Ayan, yung dalawang talim doon. Para talagang mga ulo ng palaso. Tignan mo yan, sobrang lupit pare. Isa dito. Herbivore talaga sila, itong isda na to. O hindi sila kumakain ng karne, damo ang kinakain nila. Uy, muntik ka ng matalsikan, Gio. Hindi ako magsisinungaling. Na yun lang ako sobrang nasabik kumain ng isda. Ganti ito. Siguradong mas matamis ang lasa nito ngayon. Ayo, si Gio ay hinuhugot ang laman loob ng isda. Kita mo yung berdeng lumalabas. Yan ang mga kinain niya. Puro damong dagat at iba pa. Para ba ito sa apoy o para sa mesa? Alin dito? Eater. Para sa apoy. Para sa apoy. Sige, hindi ko pa ito nagawa. Maghukay ng butas at mag-apoy sa loob. Ang daming driftwood dito sa tabing dagat mga pare. Tingnan nyo. Karamihan sa mga lalaki, kinukuha lang ang driftwood at tinatapon sa butas. Hindi ko alam ginagawa nila ngayon. Pero unti-unti nang nangyayari lahat. Kakainin namin ang isdang ito na talagang sumugat sa akin kaninang umaga. Kaya sobrang excited ako ngayon. Bibigay ko ang tapat kong opinyon kung masarap ito. Pero tingin ko, siguradong masarap naman pare. Para lang mapatay ko itong isda matapos niya akong pahirapan kaninang umaga. Ang sarap ng pakiramdam, niluluto na. Niluluto na siya. Niluluto na siya. Niluluto na siya, baby. I-comment niya na, niluluto na siya mga kaibigan. Tingnan niyo ang apoy na to. Niluluto na siya. Hayaan niyo siyang magluto. Hayaan niyo siyang magluto. Di ko pa ito nakita dati pero naghukay sila ng malaking fire pit. May malakas tayong apoy sa ilalim. Tingnan mo ang ating kusinero ngayon, baby. Magiging masarap ito. Luto na. Para dito tayo nabubuhay mga pare. Nagsimula ang araw na mag-isa lang ako. Grabe, naputol talaga ako. Humingi tayo ng tulong dito at binalan niyo ako sa tamang lugar ngayon. Oh, ako ang gutom na lalaki. Gutom na lalaki. Nakuha na natin ang pagtubos sa isda mga pare. Yun lang ang mahalaga. Ginawa na ng mga lalaki ang mga patpat na gagamitin natin para pakainin ang isda. Ang ginagawa natin ngayon ay hinihintay nating humupa ang apoy. Gusto natin magkaroon ng magandang baga, di ba mga pare? Oh. Pagkatapos, ilalagay na agad ang isda. Heto na ang ganti mga tol. Ito na ang ganti. Oh.
Sana nararamdaman ng isdang to ang nangyayari sa kanya sa kabilang buhay ngayon. Nung hiniwa niya ako, baka maramdaman niya ulit ngayon. Habang buhay tayo mumultuhin ng isdang ito, tingnan mo siya magluto. Hayaan mo siyang magluto, pare. Hayaan mo siyang magluto. Yan ang pagkain natin, pare! Iniwan namin ang lahat ng kaliskis ng isda, kaya diretsong inilagay namin ito sa apoy. Sana maprotektahan ng kaliskis ang puting laman sa ilalim. Pero, nandyan ang mga tropa. Inikot lang nila parang barbecue, parang rotisserie. Astig kasi may butas pa yung troso, perpekto. Tignan mo tong butas sa troso. Ayos, kita mo na binaliktad ng tropa ang isda at tignan mo ang laman yan. Anong ginagawa mo? Naghahanap pa ba ng ganito? Naghahanap ka ng kabibe. Ano to? Para ba ito sa jungle juice mo? Oo. Sige, ito ang sekretong sangkap na ilalagay mo. Para isang tech na nag-aalok ng stick. Kailangan natin ng shell. Tara, maglakad tayo sa tabing dagat at hanap tayo ng shell. Para talagang sementeryo ng inunod na gamit dito. May nahanap tayo. Ng mga lihim na bagay. Okay, dito mo ilalagay ang juice mo. Oo. Sige, dito ilalagay ang juice. Ayos, maganda. Tingnan mo to ngayon. Kaya itong isda na to, isa raw sa pinakamatabang isda sa dagat. Kita mo, talagang tumutulo ang likido mula dito. Sa palagay mo, maganda ba ang isda na to? Oo, talagang maganda to. Talagang maganda. Sige. Itong mahiwagang katas. Ito ba ang katas? Sige. Ginagawa ito ng lola ko. Ginagawa ito ng lola mo. See? Ngayon, paikutin mo naman ito. Pagkatapos, pagsamahin lahat, ilalagay natin ito sa plato at matitikman mo. Masarap kaya ang lasa nito? Talagang masarap. Sarap nito. Recipe ni Lola ba ito? Recipe ni lola. Tapos na siya. Sige, ito ang plato nating paghahainan. Mga boys! Ito. Ito nga rin. Ay, gripe! Yung mahiwagang isa. Mahikang katas. Woo! Sobrang epic na araw na to. Salamat sa mga taga-ritong tropa. Dinala nila ako sa napakagandang handaan na ito na ating pagsasalu-saluhan na yon. Meron tayong anong mahiwagang inumin dito at meron din tayong dalawang isda dito. Kaya sa tingin ko, ang gagawin natin mga tropa ay tikman natin isa-isa at tingnan natin kung alin ang pinakagusto natin. Sige. At pagkatapos, susubukan natin ang mahiwagang inumin. Sa tingin ko, ito yung una nating sinubukan. Ito yung hindi talaga nakasugat sa akin kaninang umaga. Tingnan niyo yung karne. Ano ang ibibigay niyong score? Sa 10? Sa tingin ko, 8. 8.5 ang ibibigay ko. 8. Sige. 8.5. Siam. Ano? Siam? Siam? Sige. Ayos lang. Kasama ito. Meron tayo nito dito. Susubukan natin ito mag-isa. Tapos, susubukan natin kasama ang sarsa. Tingnan mo yung piraso ng karne na yan. Mas matamis ang lasa nito kasi talagang pinahirapan ako nito kaninang umaga. Sige, subukan na natin. Tagay mga pare. Siyam.5. Siam.5. Siam.5. 10. 10. Binigyan niya ng 10 mga pare. 10. 10.5. Mayroon tayong 2 10 at 2 10.5. Sige, subukan natin gamit ang jungle juice. Jungle juice. Ang jungle juice. Sige, tagay mga pare. Grabe to. Ang weird nun. Parang maanghang. Woohoo! Sobrang saya kasama ang mga taga rito. Maraming salamat talaga. 10 sa 10 ang rating ko dito. Isa sa pinaka-epic na adventure. Ang susunod kong paboritong kategorya ay yung pinaka-paborito kong pinagkampuhan sa buong taon. Ang dami naming napuntahan. Nag-camping kami sa beach, Bakawan at Gubat. Ang dami naming nagawa. Pero may isa lang talaga na tumatak at napaisip ako, ano bang ginagawa ko sa lugar na to? Ito na ang panalo, 100%. Ipapakita ko na sa inyo. Makikita nyo parang, Wade, ano ginagawa mo? Simulan na natin. Woohoo! Maghanda tayo para sa gabing darating. Siguradong magiging sobrang wild ito. Sige, ayusin natin yan dito at ilagay ang tornilyo. Sige. I-clip na, dumating na ang oras. Nandito na ang Jan, panahon ng matulog, baby. Grabe, ang astig nito, pare.
Tignan niyo to ngayon mga tol, literal tayong lumulutang sa dudyan sa ibabaw ng isang raft na gawa sa kawayan. At ito ang higaan natin ngayong gabi, baby. Grabe, tignan mo to. Kumusta ang tanawin sa hapon dito? Kita nyo, ang daming ulan sa labas ngayon. Sobrang umaalon tayo dito. Pero ang komportable nito, eksakto to sa kailangan ko. Tignan nyo to ngayon. Isa to sa pinakaastig na hapunan na may tanawin, baby. May isda tayo at maganda pa ang view. Pero ngayon, ulan lang ang nakikita akong papalapit. Hindi maganda ngayon, puro ulan. Siguradong maliligo tayo sa ulan. Nagbago ang panahon, dumating ang mga ulap at tiyak na uulan. Kaya nagpasya kami ng kapitan na tumigil dahil medyo delikado na para sa amin. Kukunin namin ang huling gamit ni Wade, tapos pupunta na sa Pampang para iwan siya ngayong gabi. Parating na ang mga lalaki. Hindi ko alam ang nangyayari o kung anong meron. Di pa oras para ibalik ko ang gamit ko. Tingnan natin anong sasabihin nila. Hoy, kamusta? Sabi namin ni Kapitan, mas mainam na umuwi ngayon, kaya kukunin na namin ang huling gamit mo. Naku, sina Kapitana Joel, kasama ko sa support crew, uuwi na ng maaga dahil halata naman sa panahon na yon. Hindi mo pwedeng kunin ng duyan para lang sa pampalasa at sarsa. Isauli na lang natin sa kanya ang pampalasa. Ibigay mo na. Umalis ka na dito, pare. Ayan na mga tol, ang duyan na lang natin ang natitira dito at mahigit 12 oras pa natitira. Paalis na ang mga lalaki. Sige, magkikita tayo bukas ng umaga. Umalis na sila. Akala mo hindi na lalala pa mga tol. Iniiwan na ako ng mga lalaki tapos may paparating pang ulan. Kayo lang dahilan ng pagpapatuli ko. Tingnan nyo kung gaano tayo ni Yuyugjog na yon. Mahihilo ako pagising ko bukas sa umaga. Sigurado yan bro. Mapapahalagan mo talaga ang bawat bagay sa buhay. Parang kape, mainit na pagkain, o komportableng kama. Nakakamiss yan kapag nasa labas ka at lantad sa elemento, siguradong mahirap ang sitwasyon. Pero mukhang ayos din naman tayo. Mukhang medyo gumaganda na ang panahon. Grabe, ang ganda talaga, sobrang astig. Pinatigil ng Diyos ang ulan at binigyan niya ako ng nakakabaliw na sunset. Grabe, ang galing. Tingnan mo kung gaano ito kabaliw ngayon. May sunset tayong sumisilip. Huhuhu! Grabe, sobrang saya ko ngayon. Wala nang hiigit pa dito. Oo mga tol, sinamahan ako ng ibon na to. Tingnan nyo, dito siya matutulog na yung gabi, kasama ko. Kami lang dalawa dito, ako at mga ibon. Si Play-Doh kasama mga ibon, baby. Bakit ba ako ganito ka-weirdo? Ayan na, ang huling liwanag. Kita nyo, halos wala nang natira. Sobrang saya ako pa rin, di ko itatanggi. Ang ganda ng paglubog ng araw kanina, Steg. Kung may kakaiba mamaya, sasabihin ko. Kung wala, magkita tayo bukas. Kumusta mga tol? Siguro mga alas 7 o alas 8 na ng gabi. Chill lang ako dito. Kita nyo, hirap akong makatulog dahil sa lakas ng pag-ugoy natin. Kaliwat ka na ng sway. Sana makatulog na ako kahit konti. Sige mga tol, siguro alas 2 na ng gabi ngayon. Kita nyo kung gaano kalakas ang ugoy natin. Hindi ako masyadong nakakatulog dahil sa galaw natin, pero umaasa ako makatulog kahit ilang oras bago kunin ang huling gamit natin. Kailangan pa nating tapusin ang hamon na to. Kita-kits bukas ng umaga mga tol. Sige, 4:30 na ngayon. Kukunin na namin ang huling gamit mo, pati duyan. Kawawa ka talaga. Para ako nagnanakaw sa walang tirahan. Sumikat na ang araw. Kita ko na ang life raft ni Wado sa unahan. Di ko pa siya makita. Baka tulog pa. Good morning mga tol! Grabe, ang lakas ng swing ko ngayon. Kita nyo naman, ang lakas ng hangin na yon. Tignan nyo to. Ang duyan pare. Nakakainis talaga. Ang haba ng gabing yon, sigurado. Pero tingnan nyo to. Sumisikat na ang araw sa abot tanaw. Pare, nahila ako ganito kasaya makita ang araw. Parating na ang tropa para kunin ang huling gamit, ang duyan. Makikita mo siya sa malayo. Inisip ko kung akala nila patay na ako. Kumakaway ako. Papalapit sila. Grabe, ganito kalakas ang pag-ugoy natin mga tol. May mga alon na parang 3 hanggang 4 na talampakan ang taas na dumadaan na yon. Mga tol, halos tapos na naming linisin ng isda at gusto ko nang ikuwento ang pinakamatinding nangyari ngayong 20-24. Grabe talaga to. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko. Napanganga ako sa nangyayari. Ipapakita ko sa inyo, makikita nyo rin. Tara, simulan na natin. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw,
Ginulo kami ng di matagumpay na pangangaso hanggang sa biglang nagbago ang lahat. Ano ba to? Teka. Uy. Alam ko nangyayari na to. Ano ba yan, tol? Anong nangyayari, pare? Anong nangyayari? Ano? Nandun lang sila sa may gubat. Halika. Sige, hawakan mo yan. Sandali lang. Teka lang. Nasaan sila? Wala na ba sila dito? Oo, doon lang sa baba. Malapit sa tubig. Hindi ko alam. Naririnig ko si Dodis na sumisigaw ng mabilis. Anong nangyayari doon? Hindi ko alam. Pare, siguro nasa kabilaan na sila ng ilog. Ano ba yan? Ano sa tingin mo yon? Hindi ko alam, pare. Sa tingin ko, baka hinahabol na nila o kung anuman. Sa tingin ko, dapat bumaba na tayo. Tara, baba tayo. Sinusubukan nating matulog. Narinig namin ang napakalakas na kaguluhan. Bigla kaming nagising nang may dumaan na baboy ramo sa kampo. Kaya agad kinuha ng mga lalaki ang kanilang sibat at hinabol ito. Doon tayo pupunta. Naglalakad kami sa ilog na yon kasi dito tumawid ang mga lalaki habang hinahabol ang baboy ramo, pare. Gitna na ng gabi sa gubat. Grabe mga tol! Ano to? Tito. Dumaan lang sa kampo. Tingnan mo to. Usa to mga pare. Nagbibiro ka. Sige, ibaba mo na. Binaril mo ba yon? Oo. Pinana niya gamit ang palaso. Makita niyo rito. Ito ba ang ginamit niya para mapatay yon? Oo, ito. Ito ang nabasag. Si. Sila kaya nasa tiyan na kayon. O nasa tiyan ng usa? Dahil ito, hanggang dito, ay lason. Sige. Lason. Oo. Magaling mga lalaki. Magaling. Makikita niyo na ibaon nila ang palaso, siguro diretso sa tiyan ng usa na ito. Makikita niyo na nilalagay nila ang ilaw. Kung semua masura, semua na nakumpila rin. Kung na masura, semua dali niya, kung na nakiya. Gusto ko lang na maging bukas ang isip nyo. Ganito sila nabubuhay rito. Ito talaga ang ginagawa nila. Walang grocery store, wala silang ibang paraan, kundi manghuli ng sarili nilang pagkain. Kaya panuhin natin kung paano nila ito ihahanda at lilinisin ngayon. Sige mga kaibigan, ang ginagawa nila ngayon ay hinihiwa nila ang tiyan ng hayop na ito at inaalis nila lahat ng lamang loob. Ginagawa nila ito para mapreserba dahil kung hindi tatagal hanggang bukas ng umaga. Kita nyo, yan ang dulo ng palaso mula sa pana na lumabas sa tiyan. Makaisipin yung mabaho ito, pero halos wala talagang amoy dahil sobrang sariwa pa. Mga 2 minuto pa lang mula nang mapatay. Kaya halos walang amoy dito. Kita nyo, dyan tumama ang palaso. At makikita nyo, ang dulo ng palaso ay nariyan mismo. Mga pare, ganito ang buhay kasama ang mga katutubo, tol. 20 minuto pa lang kaming tulog, ginising na kami ng gulo. At ngayon, buhat-buhat ko ang usa sa gitna ng gubat, sa gitna ng kawalan, para magsimula ng apoy at lutuin ito. Hindi mo to maranasan kahit saan pa sa mundo. Grabe to, pare. Itaas mo, taas. Halos. Nakatulog na ako. At pagkatapos, sige na, kunin mo. Tama, nakikita nyo na may usa tayo ngayon na iniihaw sa tuhog. Pinalalakas nila ang apoy para sunugin ang panlabas na balat o balahibo ng hayop at maihanda ito para kainin bukas. Sige, nakikita nyo na sinisiguro kong tuloy ang pagkaluto na usa sa apoy. Ang mga lokal na lalaki ay naglalagay ng dahon ng palma. Naluluto na ito? Naluluto na. Oo pare, naluluto na ngayon. Naluluto na. Naluluto. na. Mag-comment na ng naluluto na, sobrang astig nito. Pare kinuha na nila yung hayop, dadali na natin sa kampo. Di ko alam nangyayari. Susunod na lang ako sa mga lokal. Tara, tingnan mo pa ako pare. May dugo na ako sa katawan dahil sa pagbubuhat ng hayop. Dito mga pare, sinabi nilang kumakain lang sila kapag may huli dahil di nila alam kailan ulit magkakaroon ng pagkain. Kaya dito nyo makikita ang mga lokal na lalaki. Ipinaghahanda nila lahat ng pagkain dahil walang paraan ng pagpapalamig dito. Kaya hinihiwa nila lahat at nilalagay sa palayo. Makikita nyo na gumagawa sila ng parang sabaw dito.
Gusto niya subukan ko ito. Gusto niya tikman ko ito ngayon, mga kaibigan. Kita nyo, ito ang atay ng hayop. Kaya gusto ko ring subukan. Kara na! Masarap! Pare, napatahimik talaga ako nito. Hindi ko na alam ang sasabihin ko ngayon. Kumakain lang kami ng usana na huli namin mga 30 minuto na ang nakalipas. Kasama yata ang isang mga ngaso ng tribo mula pa noong araw. Siguradong dadalhin ko itong alaala hanggang libingan. Makikita nyo na nakuha na nila ang usa at nasa basket na ito ngayon. Sinabi nila na bukas lilinisin nila ang sobrang balahibo tapos pakukuluan ang karne. Sa tingin ko, baka kakain ulit tayo bukas mga tol. Oo. Yung isa, ito. Si Si? Ayos, mananatili lang siya dyan buong gabi mga pare. Handa na siya. Isa sa pinaka hindi ka panipaniwala mga pare. Naghunting kami pero wala kaming nakuha. Tapos, nauwi pa tayo sa pakangaso sa usa ngayon nung natulog tayo. Hindi ako makapaniwala, sobrang nakakagulat talaga. Katatapos lang namin kainin lahat ng laman loob ng hayop mga pare. Panahon ng matulog ulit, pero di ko alam paano ako makakatulog pagkatapos nun. Malamang gigisingin na naman kami sa loob ng 2 minuto para habulin ang pesting munggus, ardilya o unggoy sa kalsada o gubat sa likod. Update. Wala talaga akong tulog pare. Paano ako makakatulog pagkatapos naming habulin ang usa sa gubat gamit ang pana at palaso ng alas 11 ng gabi? Hindi ko na alam ang nangyayari ngayon, pero isa ito sa pinakamasayang taon ko. Walang mas gagandang paraan tapusin ito, kundi kumain ng sashimi sa tabing dagat. Maganda ang mahimahi dito, nilinis na namin. Kita nyo, halos wala na natira sa isdang yan. Itatapon na lang namin sa dagat para sa mga alimango at iba pang hayop. Tignan nyo, kaunting isda, konting toyo. Dagdagan pa ng konti, parang nasubrahan ko ng toyo pero okay lang. Nilunod ko talaga sa toyo. Wow, sige. Kaunting toyo o kalahati ng bote, tapos kaunting koopi. Subukan nating huwag masyadong damihan. Ayos, ayan na. Makikita mo ang kaunting kupi, kaunting toyo, kainin na natin yan. Sashimi sa tabing dagat, walang tatalo dito. Isa sa pinakamagandang taon ng buhay ko ito. At hindi ito mangyayari kung wala kayo. Mahal ko kayo. Pakiusap, kung nagustuhan mo ito, suportahan mo ako, i-like at mag-subscribe ka. At magkikita tayo sa 2025, baby. Shihoo! Ay, nako! Ah!